Hello po, magandang araw mga ka-farmland. Back to work na po ulit sila Mr. and Mrs. Ka-Farmland TV. So ngayon po mga ka-farmland, nandito po kami sa property located po sa San Antonio, Quezon. So ito po ay part po ng Quezon kung saan madami pong tanim na fruit bearing. May mga niyog, dalandan, chiko. So may 6 po ito na malalaki na. Ang lalaki ng puno ng chiko. Mga farmland, ito po ay 1.8 hectares na titled property. So ito po ay titulado and napakaganda po ng lugar. Tsaka po patag na patag po yung lupa. So mga farmland, pwedeng-pwede po itong retirement place ng mga senior citizen kasi wala po siyang mga bulubundukin, mga kailangang ahunin, akyatin, mga ganoon. So ito po ay inner lot, papasok po, pero meron po itong magiging right of way na kung saan galing po dun sa cemented road, dun sa barangay road, ay estimated po 100 meters galing dun sa barangay road dyan. Ayan, makikita nyo naman, patag na patag po yung property. Estimated po na tanim nito ng mga niyog, aabot po ng nasa 200 puno ng niyog. At ang kagandahan mga ka-farmland, ang daming bunga. Ayan, so ito po may iba pa pong tanim tulad po ng mga punong kahoy. Ba, mukhang may okasyon na. Baka may malapit na piyestahan dito. Ayan. Ito po kasing San Antonio, Quezon mga ka-farmland ay kalapit po ng Padre Garcia. Kung saan kaya po malapit po ito sa Manila kasi meron pong bypass road, tapos expressway po, exit po ng Lipa, San Antonio, Padre Garcia, San Antonio, Quezon. Ayan mga ka-farmland, at mukhang kami mapapaprosesyon pa, may Flores de Mayo po dito, kaya meron pong kuitis. Ayan, kung makikita nyo po, ang ganda po ng property. Ang dami pong pwedeng pakinabangan, madami pong pwedeng pagkuhaan ng income katulad po ng mga niyog. Yan, may saging po, may sinturis o dalandan. Yan po ang nakatanim dito sa property. Ang mahogany naman po, pwede na pong gamitin para po sa paggawa ng bahay o kaya ay ng mga simpleng kubo. At ang kagandahan din po, kitang-kita po ang bundok. Ang alam ko yun po yung Mount Malipunyo, yung view. Ayan. Ito po ay mayroon na pong bunga ang mga chiko. Papakita ko po sa inyo yung puno ng chiko na ang lalaki. Ang lalaki pati bunga. Siguro po hybrid yun. Malaki po kasi yung bunga ng chiko. Pati puno malaki. Ang presyo po nito ay 900 pesos per square meter po. Ito naman po ay negotiable pa mga ka-farmland. So, pwede nyo pa pong tawaran sa may-ari ng lupa. Yan po yung mountain view.
Ang dami din pong mamunga ng mga niyog. Hitik, siksik sa bunga ang niyog. Maririnig niyo po dito mga huni ng mga ibon. Kuliglig, ibon. So mga ka-farmland, ayan po. Yun po ay puno ng chiko. Tapos ito, and then ito, ayun pa sa kabila at saka ayun. So ang dami po. Ito po ay may 6 na puno ng chiko na ang lalaki na po ng puno. Natin kung makipapakita ko. Chiko. Yan o. Yan po. May bunga po. Malaking chiko. Yan ang nyug oh. Hitik na hitik sa bunga. Pagkadami. Madilim lang. Ayan mga farmland, lalapitan ko po yan at baka po sakaling may maipakita ko sa inyo mga bunga ng chiko. Pinapalinisan na po nila itong property kasi po mga ilang buwan na lang magbubungahan na naman po ng mga dalandan. Meron na pong bahay dyan sa kabila. Yan, ito po yung puno ng chiko. Tsaka po are. Ayan, ang maririnig po natin manghuli dito ay mga huni ng mga ibon at kuliglig. So, may nakita po akong bunga ng chiko, ipapakita ko sa inyo. Kinakain na lang siya ng mga ibon. Ayan. So mga ka-farmland, iikot ko naman kayo papunta dun sa area diyan. Madami din po itong puno nga ng dalandan o kung makikita nyo. Kasi pag magtanim ng mga taga Quezon. Mga ka-farmland, ito po ay halos 2 oras lang pong biyahe from Manila po. Lalo po at gawa na din po yung bypass road ng Lipa Batangas. Nasubukan po namin dumaan doon. Diretso po siya ng Padre Garcia. Mamaya po ay ipapakita ko po sa inyo yung daanan po papunta dito sa property. Kailangan pong bilihin
ang right of way, pero sagot na po nung nagbebenta, nung may-ari ng lupa. Kumbaga sinasabi ko lang po sa inyo na ito po ay papasok. So second lot po. Estimated po ay 100 square meters po yung haba, galing po sa cemented road papasok po dito sa property. Ang kagandahan po mga ka-farmland ay may linya po ng kuryente, malapit lang. Tapos may signal po ang cellphone at internet data connection. Yun po ang isa po sa napakaganda talagang resulta. Yung may signal ang cellphone. May signal po ang internet data connection. Kasi sa panahon po ngayon, parang hindi na mabubuhay ang mga nagse-cellphone yung wala pong signal ang internet. Malungkot, malumbay na po ang mga tao. Ayan mga farmland, ang dami pong mamunga ng mga nyug nila dito. Grabe. Yan pong mountain view. Hitik na hitik sa bunga ang nyog. So yun po. Pero base po sa itsura, parang hindi po kasi pinapabuko. Kasi wala pong tama ng tama ng spike, bibihira. Ayan po yung bundok. Ayan, katulad mga ka-farmland nung niyog na yan, oh, sobrang daming bunga. Tago pala ng kanyang mga kayakas. Ayan, oh, dami. Meron din mga ka-farmland mga saging. Ayan nga po, saging na saba. Pero mukhang maliit lang yung kanyang buwig. Ayan. Kasama pa po yan sa property mga ka-farmland. So, nandiyan po yung boundaryhan. Ayun po, yung antipolo na yun, boundary po yan ng property. Inuulit ko po, ito po ay 1.8 hectares po. 900 pesos per square meter, negotiable po yan sa may-ari. Title property po ito, located po ito sa Barangay Magsaysay, San Antonio, Quezon. Ayan, nililinisan na po nila kasi po inire-ready na po nila ulit ang mga dalandan sa darating na tagbulaklak at bungahan. Para nga naman po kahit papano matanggal yung mga baging na nakasabit-sabit sa kanilang mga sanga at sa mga puno. So magbunga ng maganda, mamulaklak po ng maayos. Yun. Kaya po ngayon ay tinatabasan na nila. So ang possible po maging income dito ay every yearly meron po itong kita para po sa dalandan. Then meron po mangilan-ngilan po na saging na saba, and tuwing ikatlong buwan po pwede pong mag-harvest ng niyog para po koprahin, kasi nakakatuwa naman, napakadami pong puno ng nyog at napakadami pong mamunga. And then kung gusto din po ninyo, pwede naman pong ipabuko. So sa buko naman po,
halos buwan-buwan, pag buko po yung ginawa nyo, meron pong naha-harvest na mga buko. Pero nakadepende nga po yun sa owner kung ano pong gusto. Kasi yung iba ayaw po nilang paakyatan na ginagamitan ng spike ang katawan ng mga nyog kasi nasisira daw, nagkakasugat. Naapektuhan daw yung pamumunga, pero dapat po inaabonohan din po yung mga nyog para po magkaroon sila ng nutrients, so makapag-produce po sila ng ng madaming bunga. Ayan po. So, ito po mga farmland ay ideal nga po. Pwede po itong gawing farm. So, i-continuous lang po yung pagpa-farming. Pwede nyo pa pong dagdagan na iba pa pong pananim. Kasi kung makikita nyo naman, ayan malaki pa po yung space para po magtanim ng kung ano pang gusto nyong fruit bearing na idagdag dito sa property. Then, meron pong area din kung saan pwede po kayong magtayo ng gagawing kubo na pinakabahay nyo dito or bahay bakasyonan, kung saan ang view po ay makikita po yung mount na yun, Mount Malipunyo. So ayan, then meron din pong mga area kung saan pwede din po kayo magtayo ng swimming pool kung sakali po na gusto nyo pong lagyan ng swimming pool itong area. Mga farmland, ito po ay patag na patag ang property. At ang nakakatuwa po ay kahit papano may income, gwapo ng niyog at dalandan. So hindi po, kumbaga investment nga po, hindi po ganun man kalaki yung papasok sa inyo yearly or monthly, kahit papano may bumabalik. Kasi po karamihan po sa iba nating client ay pang farming lang talaga, so para lang po matanggal yung kanilang pagkainip o kaya pagka-stress sa lungsod, humahanap talaga sila ng mga property na pwede po nilang paglibangan, kagaya po ng mga retiree po na mga senior citizen. So ang hanap talaga nila is yung province life na po. So yung pamumuhay na lang ng tahimik, at makakaasa po naman kayo na dito po sa Quezon ay hindi na po magulo. Hindi po kagaya nung sinaunang panahon na sobrang gulo, sobrang dami ng mga hindi magagandang pangyayari ng mga nakalipas. So lagi nga po ang comment sa amin dito is meron mga nga daw po, iba pa pong mga taong labas. So clear na po ang Quezon. So assurance po sa inyo, madami na po kaming client na mga nakabili dito mga ka-farmland. Madami na pong investor ang Quezon, at sa katunayan po napakadami na pong developer dito na nagtayo ng mga subdivision. Nandito nga po sa San Antonio, Quezon ang Anahaw Homes. So yung pong may mga gusto din po sa Anahaw Homes, yung ating isa po sa seller ay affiliate po ng Anahaw Homes, kung saan madadaanan po natin yung Anahaw Homes subdivision pagpapunta dito sa property. Ayan si Mr. Ka-farmland, nangunguha po siya ng ligaw na ampalaya. Yan po ay masarap po sa munggo. Yan. Meron po dito sa farm. So mataba po ang lupa dito mga ka-farmland kasi maitim. Maitim po yung lupa. Hindi po tao yung maitim, yung po lupa. Ayan. Ang presko ng hangin dito. So ganda po nito, malapit sa Manila. So may puno po ng mangga doon. Puno ng antipolo, mahogany. Yan. Yan po yung mga nakatanim dito po sa property mga ka-farmland. So mga farmland, tayo po ay palabas kung saan ipapakita ko po sa inyo yung daan papasok dito sa property.
Inuulit ko po, ito po ay may source ng kuryente. Ang tubig po ay deep well. May signal ang cellphone at data internet connection. So hindi po tayo mababagot dito sa property kahit po ito ay nandito po sa karamihan ng mga puno. So very relaxing po, tahimik po ang lugar dito. Mahirinig nyo mga huni po ng mga ibon. So may uwak, may kuliglig at iba pa pong mga uri ng ibon. Ito from dun sa palengke at sa bayan po ay mga 15 minutes lang po mga farmland ang biyahe. Lapit lang po sa bayan. Ito po isa sa puno ng chiko dito. Yan o, laki po ng puno. Ayan po yung bunga. Hindi kita. Ano, laki ng bunga. Oh, ha? So, ang right of way po ay dito po sa gilid. Nandun lang po yung kalsada. Straight po, papunta po din eh. Ayan lang po yung property. Ayan. Papunta po ito sa Barangay Cemented Road. Ayun lang po yung kalsada, yung may linya ng kuryente. Yan. Yan po yung poste. Nandyan po yung sementadong Barangay Road. Ayun na po yung kalsada. So, ayan po yung road. Parang bantay yata ito. Ayan. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng aming viewers, followers, and subscribers.